Sa pagpapatuloy ng kwento, bilang tugon, sinabi nila na kailangan nilang gumamit ng puwersa sa sitwasyong kung ganoon, at sasalakayin siya gamit ang kanilang mga espada. Habang papalapit sila at susubukang salakayin si So, nagpakita si So ng mabilis na tugon sa kanila. Walang kahirap-hirap na umiiwas sa kanilang mga pag-atake at naglunsad ng counter-attack. Habang nakikipaglaban, iniisip ni So na sa kanilang level of skill and ability, ay magagawa ng mga taong ito na makakuha ng mga pagkain kahit na mag-isa sila sa lugar na ito. Kung kikilatisin, iniisip ni So kung ang layunin ng mga taong ito ay magdulot lamang ng tunggalian. Samantala, napagtanto ng mga tao kung gaano siya kalakas at sila'y tumalikod, nagpa siya na ipaalam sa kanilang kapitan ang tungkol sa kanya. Habang si So ay nagtataka kung sino ang kanilang kapitan, naghagis sila ng isang pampasabog na bagay patungo sa kanya, kung saan ito ay nag-react sa ability niya na flame manipulation, kaya't ito ay nagdulot ng napakalaking pagsabog. Samantala, narinig ni Johan, na nakaupo sa loob ng kampo na nagdarasal para sa kapakanan ni So. Nakarinig ng isang pagsabog at mabilis na tumayo para lumabas at tingnan kung ayos lang si So. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay naalala niya ang tagubili ni So na huwag lumabas at iniisip kung ano ang gagawin. Sa tingin niya ay pinagbawalan siya ni So na umalis sa kampo dahil sa abala lang siya, at iniisip niya kung ayos lang na magtago ng ganito. Sa sandaling iyon, pumasok si So sa kampo, na nagsasabi na ang mga kalaban ay gumamit ng bomba na pampausok upang tumakas, sa pagsabi kay Johan upang tanungin kung ayos lang siya, at tumugon siya na oo. Sinabi niya kay Johan na pumunta lamang sila upang kunin ang kanilang pagkain. Na inaakalang masama ang hidwaan sa pagitan ng iba't ibang rehiyon na inihalin tulad niya sa kanyang nakaraang buhay, sinabi niya kay Johan na mag-ingat sa mga taong kakaiba sa kanila. Bilang tugon, ibinaba ni Johan ang kanyang ulo, na nagsasabi na mas mabuti kung hindi na lang siya sumama. Nang marinig iyon, itinanong ni So kung ano ang ibig niyang sabihin, at sinabi niyang hinahadlangan niya si So at sa tingin niya ay walang saysay ang pagkumpleto ng bawat misyon sa tulong ng iba. Ipinaalala niya kay So ang mga salita ni An-Ovi na ang mga walang gana na lumaban ay hindi kailangan ng mga ability, nalilito si So sa gusto niyang sabihin. Inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Johan, ipinaalala ni So sa kanya ang sinabi niya sa ika-4 na silid, na nagsasabi na ang ibang mga tao ay hindi pa nakikilala ang kanyang halaga. Sinusubukan niyang ipaliwanag na sa panahon ng pagsasanay, ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga totem pole o healing medicine upang pagalingin ang kanilang sarili, ngunit hindi iyon ang mangyayari pagkatapos ng mga training. Sinabi ni So na magsisimula ang totoong misyon pagkatapos ng mga pagsasanay, at kapag napagtanto ng mga tao kung gaano kamahal ang mga healing medicine, malalaman nila ang kanyang halaga. Sa pagtayo, sinabi ni So na ang kanyang trabaho ay lumaban habang ang trabaho ni Johan ay ang magpagaling at tiniyak sa kanya na siya ay magliligtas ng maraming tao sa hinaharap, at nagtatanong si So kung gusto niya ng sumuko. Matapos manatiling tahimik ng ilang sandali, sinabi ni Johan na ayaw niyang sumuko at kailangan ng tulong ni So, na sinang-ayunan ni So at gagabayan. Pagkaraan ng 3 araw, sa kampo ni Sua, pumasok sina Gyo at Bam, ipinaalam kay Sua ang kanilang pagbabalik. Nang makita sila, ngumiti si Sua, nagtatanong kung nahanap na nila ang dapat nilang hanapin. Bilang tugon, ibinunyag nila na hindi pa nila ito mahanap at kakailanganing pumasok pa sa mas kaloob-looban ng gubat, na nagsasabi na ang mga taong kasama nila ay mga mahihina. Nang marinig iyon, sinabihan sila ni Sua na huwag magsalita ng ganoon, na sinasabi na ang lahat ay sinusubukang makatulong, na naging sanhi ng kanilang pagkainis. Naalala si So, ipinapahiwatig ng mga kambal na kung kasama nila si So, ay mararamdaman nila na mas comfortably at marami silang matututunan. Bilang tugon, sinabi ni Sua na kailangan nilang gawin ang kanilang makakaya ng mag-isa hanggang sa matapos ni So ang pagsiyasat sa mga naunang silid. Nang marinig iyon, nagtanong ang magkapatid kung kailan siya babalik, at sinabi niya na hindi siya sigurado tungkol doon. Sa sandaling iyon, may pumasok sa kampo, at lumingon sila para makita si Gojen, na nagtanong kung nakita nila si So. Galit sa paulit-ulit na tanong, nagbigay ng rude na ekspresyon si Sua, sinasabi na wala siya. Nang makita siya, ang kambal ay nagtanong paano siya nakapasok dito na ang lahat ay may mga bitag sa paligid ng lugar, at sinabi niya na inalis na niya lahat, na sinasabi sa kanila na gumawa ng mas mahusay na pagtatrabaho sa susunod. Tumingin si Sua sa kanya, nagtatanong kung para saan ang pagpunta dito,
na sinasabi na siya ay palaging nag-iisa, at tumugon siya na dumating siya upang hanapin si So. Sinabi ni Gojan na naisip niyang narito si So dahil pinag-uusapan ng mga divine beings na narito siya, ngunit inulit ni Sua na hindi nila siya nakita. Nang marinig iyon, sinabi ni Gojan na tiyak na darating siya kung aalisin nila ang mga extra, na nag-uudyok na magtanong ang kambal na kapatid kung ang tinutukoy niya ay sila, na nagsasabi na hindi ito ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Gojan na napakaraming walang kwentang tao sa paligid dito. Gulat na gulat sa kanyang pananaw, tinanong ni Sua kung ganoon ang tingin niya sa mga tao. Bilang tugon, ibinato niya ang isang prutas sa kanyang direksyon, dahilan upang makatanggap siya ng abiso na nakuha niya ang passion fruit. Sa pagtingin sa prutas, sinabi ni Sua na marami na siya nito. Sa pagtatanong kung alam na nila ang tungkol sa prutas, ipinahayag ni Gojan ang kanyang pagnanais na maging kasapi sa kanilang team. Walang kahirap-hirap na umiwas sa pana, na inilunsad ni Gyo, sinabi niyang hindi niya mahanap si So at siya ay magtatrabaho kasama ang mga supporting role na tulad nila. Samantala, si Gyo, nagalit sa kanyang sinabi, ay nagsabi na wala siyang intensyon na maging isang member ng team ng isang taong katulad ni Gojan. Nang marinig iyon, nagsimulang maglabas si Gojan ng isang malakas na enerhiya, na nagsasabi na kailangan niyang kumbinsihin sila sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa sa kasong ito. Bilang tugon, dinurog ni Sua ang prutas na hawak niya, na nagsasabi na dapat siyang huminto bago pa mapilitan siyang ipakita ang kanyang lakas. Pinunasan ang dumi sa kanyang mukha, inilabas ni Gojan ang kanyang mga espada, na nagsasabi na ito ay higit na kawili-wiling labanan kaysa kay Gyo, na isang bata pa lamang. Sa sandaling iyon, namagitan ang isang trainee, hinihimok silang huminahon at ibinunyag na may nagluluto ng halimaw sa malapit. Nang marinig iyon, lahat sila ay nagulat na lumingon, habang si Gojan ay nagsimulang ngumiti, nag-iisip na siya ay dumating sa tamang lugar at nagtatanong kung nasaan ang taong iyon. Samantala, si So, na abala sa paghahanda ng nilaga sa isang malaking kaldero, ay nag-iisip na ito ay pang-10 araw na simula nang pumasok ang unang team at iniisip na sila ay naubusan na ng pagkain na dala nila hanggang ngayon. Sa pagtingin sa kanyang paligid, sinabi niya na ang tanging makakain sa loob ng silid ay ang mga prutas sa mga taniman at ang mga poisonous monster at halaman. Sa pag-iisip na napagtanto na nila ang halaga ng mga edible food sa ngayon, at nagsimula si So na tumawa. Sa sandaling iyon, tinawag siya ni Gojan at Sua mula sa likuran, at lumingon siya, natutuwang makita sila. Pagdating malapit sa kanya, sinabihan siya ni Sua na huwag kainin ito, na nagsasabi na karamihan sa mga bagay sa Demon Realm ay may mga lason. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala, na nagsasabi na inalis niya ang lason sa pamamagitan ng paglalagay ng antidote, at ibinuhos niya ang nilaga sa maliit na mangkok. Sa pamamagitan nito, inalok niya ito ng nilaga sa mangkok habang ibinabahagi niya ang kanyang pagkamangha sa pag-alis niya ng lason. Sa sandaling iyon, namagitan si Gojan at inagaw ang mangkok, at nagpasalamat kay So sa pagkain. Pagbukas ng window sa harap niya, nagdemand si So ng 1,000 spirit bawat kada serve, dahilan para masabi niya na ito ay napakamahal, ngunit binayaran pa rin niya ito. Tumingin kay Sua, hiniling ni So sa kanya na magbayad lamang ng 200 pearls, ngunit hindi nasiyahan dito si Gojan, sa pagkakaiba sa mga presyo, ngunit sinabi ni So na ito'y desisyon niya kung bibili siya. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming tao ang nagtitipon sa lugar upang bumili ng sopas at umupo sa paligid na tinatangkilik ito. Samantala, si So, na abala sa pakikipag-usap kay Sua, ay nagtanong kung naghahanap sila ng mga item na mas mahusay kaysa sa mga intermediate. Bilang tugon, sumang-ayon si Sua, humihiling sa kanya na tulungan silang mahanap ang mga iyon. Nang marinig ito, lumingon siya kay Gojan, tinanong ang dahilan ng kanyang pagdating, at siya ay tumugon na siya ay nahaharap sa maraming mga paghihirap dahil sa mga first region at nais na tumulong si So sa kanya. Sinabi ni Gojan na mas mabilis nilang makukumpleto ang mga bagay kung walang mga ekstrang tao, ngunit hindi sumang-ayon si Sua dito, na nagsasabi na kailangan nilang magtulungan sa isang sitwasyong katulad nito. Habang sila ay abala sa pakikipagtalo sa isa't isa, pinigilan sila ni So, na nagsasabi na dapat silang makipagtulungan sa isa't isa. Nang marinig iyon, pareho silang nagsimulang igiit na gusto nilang makatrabaho si So. Sa loob ng kampo, inulit ni So ang kanyang desisyon na hindi makikipagtulungan sa kanilang dalawa anuman ang mangyari,
habang si Sua ay patuloy na kinukumbinsi siya, na nagsasabi na mahirap talunin ang mga tao sa First Region. Sinabi niya na kailangan nilang labanan ang mga ito tuwing makakatagpo sila. Nang marinig iyon, nagulat si So, iniisip na kailangan niyang tingnan ang sitwasyon sa First Region. Isinasaalang-alang na hindi niya maaaring isama si Johan, sinabi sa kanya ni So na manatili sa kampo, na nagsasabi na hindi siya makapag-concentrate kapag kasama niya si Johan. Tumingin kay Sua, tinanong niya kung maaari niyang iwan si Johan sa kanila, at pumayag siya. Bumalik kay Johan, sinabi sa kanya ni So na mas ligtas para sa kanya na manatili dito, na nagsasabi na makakakuha siya ng higit pang mga pagkakataon upang gamitin ang kanyang kakayahan sa kampo. Bilang tugon, ibinahagi ni Johan ang kanyang pag-aalala para sa kapakanan ni So, ngunit tiniyak sa kanya ni So na magiging maayos siya sa kanyang sarili at siya ay umalis na sa kampo. Maya-maya, habang naglalakad siya sa loob ng halamanan, pinatay ang lahat ng halimaw na paparating sa kanya, sinabi ng mga divine beings na siya ay naging mas malakas. Matapos ang mas malalim na pagpasok sa kagubatan, naisip ni So na dahil nagsimula nang magpakita ang mga berdeng prutas, dapat magpakita na rin ang mga nilalang na kanyang inaasahan, pinatalas niya ang kanyang mga pandama at nagsimulang makaramdam ng malaking enerhiya na ikinagulat niya. Biglang umihip ang malakas ang hangin kaya napagtanto niya na malapit na pala ito nang hindi niya namamalayan. Nagtataka siya kung saan ito nanggagaling at tumingin sa likuran niya at nakita ang napakalaking bakulaw na nakatayo sa likuran niya. Gayunpaman, habang ang halimaw ay malapit ng umatake, ginamit niya ang kanyang kakayahan na stealth at naging invisible, na ito'y nagpalito sa bakulaw. Sinira ang puno na kinatatayuan ni So kanina. Sinubukan siyang hanapin ng gorilla ngunit ang nakita lamang nito ay isang nahulog na prutas. Habang si So ay umakyat sa punong hawak ng bakulaw at sinunog ito, na naging sanhi ng bakulaw para mataranta. Tumalon pababa sa puno, naglunsad siya ng mabilis na slash sa likod ng halimaw, na nagdulot ng pagtalsik ng dugo sa katawan nito. Napagtanto na ang halimaw ay namatay dahil sa nakamamatay na sugat na dulot ng espada. Si So ay nagtataka kung ito ay may pakinabang ng pagkakaroon ng isang magandang item. Tumalon pababa sa katawan ng halimaw, naisip niya na hindi niya magagamit ang gayong mapanganib na sandata laban sa mga tao sa First Region at nagtataka kung ano ang gagawin sa kasong iyon. Umitas ng asul na prutas mula sa lugar, nakatanggap siya ng notification na nakuha niya ang Heavenly Aroma Fruit at natapos na niya ang silid ng Spoken Sins. Iniisip na kailangan pa niyang i-level up ang kanyang poison tolerance, sinimulan niyang ubusin ang prutas habang iniisip kung ang First Region ay nakatapos na ba sa silid na ito.